Magandang araw! Narito pala ako para magbahagi ng aking refleksyon sa asignaturang ito at sa outreach program na ginawa po namin noong April 9, 2025. So nagpunta po pala kami sa Missionary Feast of Charity na kung saan ay sa Tayuman, Manila or sa Tondo na tinatawag, at isa po ako sa volunteer na nagpunta sa mga bata. Pero ang aming section po namin ay may dalawang pinuntahan, which is yung para sa matatanda at para sa mga bata. So bakit nga ba po namin ginawa yun? Bakit po kami outreach program bilang isang section? So ginawa po namin yun is para mamulat po kami sa realidad ng buhay na kung saan connected po, paano natin bibigyan ng isang kahalagahan ng isang pamilya sa lipunan. At dito pumapasok kasi yung values natin bilang tao, syempre yung beliefs, and ano yung role ng pamilya sa kabuuan mo, ano yung naiambag nila kung paano ka nabuo bilang isang tao hanggang sa pagtanda at paano mo ito mapapasa sa mga susunod na henerasyon. So isa nga po pala sa mga ginawa po namin na aktibidad para sa mga bata ay ang storytelling. So ano nga po pala yung storytelling na yun? Yung mga bata po kasi na pinuntahan po namin ay may special needs po. So wala po silang kakayahan na magsulat o gumawa ng mga magalaw-galaw na mga aktibidad. Kaya po kami na lang po yung isang nagrepresenta ng mga estudyante kung paano namin mairaraos yung storytelling po. So sa storytelling po, ang una po namin ginawa is nagpakilala po kami ng mga pangarap namin sa buhay. So una na po is, ako po, ang sinabi ko po noong time na yun ay, gusto ko po maging dancer. Sino po ba gusto maging dancer sa inyo? And gusto po namin iparating na para mamulat din po kami sa realidad ng buhay. So habang isinasagawa po namin yung aktibidad na yon, napansin ko lang po na nung kumakanta na po kami ng mga pambatang kanta, katulad na lang po ng Bahay Kubo, Twinkle Twinkle Little Star, yung mga ganong aktibidad po ay nakakasabay po sila. Hindi man po ganon kalakas, pero ramdam po namin sa puso na gusto po nilang kumanta din katulad namin. Kasi bilang isang college student po ngayon, naranasan naman din po namin maging bata. Kaya alam po namin yung pakiramdam nila. Kumbaga, andun po yung connection namin dahil po napagdaanan na po namin yun. Kaya kahit pa paano po, ramdam namin yung gusto nilang iparating na pagmamahal sa amin. Aramdaman ko po ng mga oras na yun is masaya at medyo malungkot po. Dahil sa totoo lang is nakakalungkot po yung kalagayan ng mga ibang bata po dun. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay dapat kaawaan po natin sila ng sobra. Dahil kahit sino naman po ayaw po nung ganun na kakaawaan po sila. So kailangan maging matalino tayo palagi po na kung saan bukod po doon, kailangan po natin ibahagi kung ano po yung pwede natin ipakita pa sa kanila para maging matalino din po sila. Pare-pares lang po tayo ay nagkakaroon po ng kaalaman habang tumatanda. So habang bata po, dapat nagbabahagi po tayo ng mga masayang aktibidad para maramdaman po nila na hindi po sila iba sa atin dahil tayo ay pantay-pantay na tao lamang po na ginawa ng Diyos. Isa po sa mga natutunan ko is tumulong po hanggat kaya, at kung kaya po ng oras ay bumisita po sa mga missionaries. Hindi lang po dahil bumisita ako dahil kailangan po o final project po namin sa asignaturang ito. At doon ko po na-realize hindi rin po kasi ito yung una kong bisita sa mga bata or sa matanda po. Hanggat kaya ko po, ilalaan ko po ang kaalaman ko sa kanila dahil naniniwala po ako na isa po akong instrumento ng Diyos para tulungan po sila. Kasi po, wala pong nabubuhay para sa sarili lamang. So, kailangan po tulungan natin ang isa't isa dahil sino pa nga po ba ang magtutulungan sa mundong to, kundi tayo lamang pong mga tao. Isa sa mga nagbigay kaalaman sa akin sa asignaturang ito po ay ano talaga yung isang family dito sa lipunan. So, doon ko po nalaman sa signaturang to ng diskusyon na ano ba talaga yung kahalagahan nito o yung binibigay nilang kahalagahan sa atin. So, nalaman ko po dito na malaking factor po pala talaga sila sa lipunan. So, paano nga po ba nangyari yon? So, yung malaking factor na yon is sila po yung simula pagkabata or pagkapanganak pa lang po natin, sila po yung gumagabay. Kaya ang laki po talaga ng role nila sa atin dahil ako po, nanggaling po ko sa maayos na pamilya na kung saan ay binibigyan po talaga nila ng kahalagahan yung role nila sa akin. So, yung nanay ko po, simula pagkabata, tinuruan niya po ako na
ano yung mabuti at masama. Kung baga, nung bata po ko, simpleng salita lang po yun na huwag kang magnanakaw, sabihin mo kapag gutom ka na, o hindi kaya sabihin mo, gumamit ka ng po or opo sa mga nakakatanda sa'yo. Simpleng bagay para po sa bata. Pero yung mga tinuturong values po, nadadala po kasi natin yon hanggang sa pagtanda. And habang po tumatanda tayo, syempre may tungkulin po tayo dito sa lipunan na kung saan mag-procreate po o mag-asawa sa lipunan, dahil po role po natin yun na ibahagi naman po sa mga susunod na henerasyon yung mga natutunan po natin sa mga magulang natin. Habang lumalawak yung lipunan is napapasa din po sa mga tao yung mga values na naka-indicate na po sa atin. Ang kahalagahan po pala ng asignaturang to sa aking pagkatao is pwede ko siyang gawing guide po kung sakaling makapag-asawa naman po ako. Or hindi po kaya bilang values education teacher is may ibahagi ko rin po sa mga estudyante kung bakit po mahalaga ang role ng pamilya sa pagkatao po natin na bumubuo sa isang lipunan. Dahil nga po ang pamilya ay ang malaking faktor o may malaking ambag sa lipunan. So, dito po, marami po akong natutunan sa asignaturang to na hindi ko po alam na kung noon ay general na mga kaalaman lang po yung alam ko. Ngayon po, mas lumawak na po o mas lumalim yung kaunawaan ko sa asignatura na to dahil ang pamilya ang bumubuo sa atin. So, ginawa po tayo ng Diyos para po tumulong sa isa't isa sa kahit anong sitwasyon ng buhay. At kung hanggat kaya po, tumulong po tayo kahit sa simpleng bagay lamang po, dahil po yung pagtulong po natin sa ibang tao ay hindi po natin alam ay may malaking epekto na po pala sa kanila. Bilang values education teacher po, sa asignaturang ito ay sana yung mga values na natutunan sa sarili at sa family ay hindi lang po natin dapat alam. Ito po ay dapat din nating isinasabuhay na kung saan makikita po sa atin sa pagkatao natin na pinapahalagahan po talaga natin itong mga values na ito at beliefs na kung saan nakakatulong sa lipunan natin. Dapat nakikita siya sa sarili natin at naisasagawa po natin. Bigyan po natin ito ng diin at kahalagahan na kailangan makikita rin po sa mga tuturuan nating bata. Bilang pagtatapos po sa reflection na ito, iiwan ko lang po kayo ng isang maiksing mensahe na kung saan lagi po natin alalahanin na hindi po tayo makakapagbigay ng kung ano yung wala tayong pagmamahal. Kaya kailangan mag-uumpisa po ito sa ating sarili.